Napakarami nating gustong gawin, hindi naman masama yun. Gusto mong maglingkod sa kapwa, gusto mong tumulong dito sa mga nangangailangan, gusto mo na maakay yung maraming tao na makapagsimba din, okay yun eh. Pero wag mong kakalimutan na magsimula sa mga maliliit na bagay. Halimbawa, ikaw, nagdadasal ka ba araw-araw? Hindi porkit nagsisimba ka araw-araw, nagdadasal ka na. Dahil tandaan mo, may mga bagay na nakakasanayan lang ng katawan mo, pero hindi ibig sabihin, tao sa puso mo. Ang panalangin ay yung personal mong pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa Panginoon at naglalaan ka ng panahon para sa Kanya. Maliit na bagay yun, walang nakakakita nun, pero malaki ang nagagawa nun. Dahil dyan ang gagaling yung lakas mo para gawin kung ano yung mga bagay na pwede mong gawin sa Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina. Ano pat umalsa ang buong masa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Siguro po kung ang mga unang Kristiyano ay makasasakay ng time machine at pupunta sila sa ating panahon ngayon, mamamangha po sila at magugulat na marami na palang simbahan, marami na palang sumasamba sa ating Panginoong Jesucristo dahil nung panahon nila, hindi nila mai-imagine na darating ang panahon na yung simbahan na kanilang pinananaligan, ang pananampalataya kay Kristo, ay kakalat sa buong mundo at magiging totoo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya'y makikilala ng lahat ng bansa. Dahil nung panahon na yun, nung panahon ng mga unang Kristiyano, hindi nga nila inaasahan na o nadidiscourage sila dahil maraming mga pag-uusig, parang walang nangyayari sa ginagawa nila, parang hindi naman magkakaroon ng kaganapan yung layunin nila sa pagpapahayag ng mabuting balita. Pero salamat sa Diyos, dahil ang nagpapalago ng simbahan, ang nagpapalago ng pananampalataya natin, ay hindi yung pagsusumikap lang ng tao, kundi biyaya ng Diyos. Kaya nga, ito yung maging inspirasyon sana natin na we just have to do our part. Minsan masyado tayong naliligalig, minsan masyado tayong napakarami nating gustong gawin, hindi naman masama yun. Gusto mong maglingkod sa kapwa, gusto mong tumulong dito sa mga nangangailangan, gusto mo na maakay yung maraming tao na makapagsimba din, okay yun eh. Pero wag mong kakalimutan na magsimula sa mga maliliit na bagay. Halimbawa, ikaw, nagdadasal ka ba araw-araw? Hindi porkit nagsisimba ka araw-araw, nagdadasal ka na. Dahil tandaan mo, may mga bagay na nakakasanayan lang ng katawan mo, pero hindi ibig sabihin, tao sa puso mo. Ang panalangin ay yung personal mong pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa Panginoon at naglalaan ka ng panahon para sa Kanya. Maliit na bagay yun, walang nakakakita nun, pero malaki ang nagagawa nun. Dahil dyan ang gagaling yung lakas mo para gawin kung ano yung mga bagay na pwede mong gawin sa Panginoon, para sa Panginoon.
O, huwag ka nang lumayo. Minsan, pag sinabi nating ipangaral ang mabuting balita, ang iniisip kaagad natin, ibang tao. Pero minsan, ang unang kailangan tumanggap ng mabuting balita, mga nasa loob ng bahay mo eh. Pamilya mo, mga apo mo, mga pamangkin, asawa mo. Hanggang ngayon, di mo mapagsimba. Di ba? Mga anak mo, na hindi rin nagdadasal, minsan layo-layo ng tingin natin, nandyan lang sa tabi-tabi natin, yung misyon natin sa buhay. Amen ba yon? Kaya, magsimula sa mga maliliit na bagay. Kaya sinabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos parang butil ng mustasa. Nagsisimula sa maliit, unti-unti nagiging puno, at itong punong ito, nagiging tahanan na ng maraming ibon. Tulad ito ng lebadura na pag nilagay mo sa masa, tsak na aalsa yung masa na iyon. Kaya, huwag mong mamaliitin yung mga bagay na ginagawa mo alang-alang sa Panginoon. Minsan nga, hindi yan nakikita ng ibang tao. Minsan, ikaw at Diyos lang ang nakakaalam. Pero, mahalaga yon. Huwag mong tingnan lang yung panukat ng ibang tao. Ang tingnan mo kay kung ano ang magagawa ng Diyos para sa iyo. Just do your part and God will do the rest. Diba? Just do your best and God will do the rest. Si St. John the 23rd, meron po siyang isang paboritong dasal na dinadasal kapag kagabi. Bago siya matulog, matapos niyang isipin lahat ng mga problema ng simbahan, sasabihin niya sa Panginoon, Panginoon, hindi sa akin ang simbahan, sa iyo ito. Maraming problema, pero ikaw ang bahala. Ako, matutulog na ako. Minsan, gano'n natin dapat ituring yung mga bagay na ginagawa natin. You can only do as much, but God can do so much. Amen ba yon? Sa mga problema mo sa buhay, gawin mo lang kung ano yung pwede mong gawin. Huwag mo nang problemahin kung ano yung mga bagay na wala ka namang magagawa. Ugali ng ibang tao, may magagawa ka ba doon? May magagawa ka ba sa ugali ng ibang tao? Wala. O di ano ang dapat mong atupagin? Ano? Ugali nino? Ugali mo. Yun yung may magagawa ka eh. Start small. Diyan ka magsimula. Kung gusto mong magbago ang mundo, kailangan mo munang baguhin ang sarili mo. Just do your best and God will do the rest. At malay mo, balang araw, yun palang mga bagay na pinagsisikapan mong maliit, lalago pala yun. Marami akong tinatanong, bakit ka, pag tinanong ninyo yung halimbawa, yung mga nagpadre, nagpare, o kaya yung mga tao sa simbahan na may malaking ambag, pag tinanong mo sila, bakit ka naging malapit sa simbahan? Bakit ka nagpare? Ba't ka nagmadre? Kasi merong isang tiyahin, nanay, tatay, lola, kapatid, na nagturo sa kanila tungkol sa pananampalataya. Tinuruan silang magrosaryo, tinuruan silang magdasal, tinulungan silang maghulog sa kolekta kahit pa 5 piso. Sa mga maliit na bagay na gano'n, nagsisimula ang mga dakilang bagay na nararanasan ngayon ng simbahan at yung pag-unlad ng ating simbahan na nakikita natin ngayon. Kaya, muli, huwag nating maliitin ang mga maliliit na bagay na pwede nating gawin. Dahil ang simbahan ay hindi sa atin. Ang simbahan ay sa Diyos. At ang mga maliliit na pagsusumikap natin ay may malaking na ibudulot sa simbahan. Hindi man natin ito nakikita ngayon, ito ay magkakaroon ng kaganapan pagdating ng takdang panahon. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang
aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.